Nagpagapo sa mapaninlang na ginhawang hatid ng droga. Dahil sa mga suliraning dulot ng kahirapan at ng kanyang pamilya, naghanap si Nardo ng kakapitan. Ang problema, sa maling bagay siya lumapit. Nalulong sa ipinagbabawal na gamot si Nardo, ang nooy masiyahin at puno ng pag-asang binata ay kinain ng kadiliman ng droga. Ngunit nang siya ay natauhan at naliwanagan sa realidad na kanyang kinasasadlakan, nais niyang ituwid muli ang kanyang buhay. Ngunit may pag-asa pa ba si Nardo? Ayon sa World Drug Report ng 2016, 90 hanggang 95% na mga katulad ni Nardo ay maaaring matulungan ng mga programa at pamamaraan na maaaring isagawa sa kanyang komunidad. Ngunit ano nga ba ang magagawa ng komunidad upang matulungan si Nardo? Ang Community-Based Drug Rehabilitation Program ay isang pinag-isang modelo para sa mga mamamayang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot na mayroong bahagyang kalubhaan dulot sa pagkalulong sa droga. Ito ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na pagkalinga tulad ng outreach at mga serbisyong kinakailangan lamang ng minimal na pakikipag-ugnayan sa mga pasyente. Na isa sa katuparan ito sa koordinasyon mula sa ilang mga pangkalusugan, panlipunan at mga non-specialist na serbisyong nilalaan sa pangangailangan ng mga kliyente nito. Ngunit paano nga ba mapapabilang si Nardo sa programang ito? Ang mga individual na maaaring mag-enroll sa CBDRP ay ang mga sumusunod. Person who uses drugs o PWOD. Na tumutukoy sa taong gumamit, inabuso ang paggamit o dumedepende sa ipinagbabawal na gamot. CAR o Child at Risk. Isang menor de edad na vulnerable o nasa disposisyong maaaring makasakit sa kanyang sarili at sa ibang tao o nasa panganib na maaaring matulak at magamit sa mga gawaing labag sa batas sa kadahilanang ito ay mayroong personal, pampamilya at panlipunang suliranin. CICL o Child in Conflict with the Law. Isang menor de edad na di umano inakusahan o walang formal na paglilitis na nakagawa ng bagay na labag sa batas ng Pilipinas. Ang mga PWOD na kailangan ng outpatient community-based treatment and rehabilitation at general services interventions ay marapat na tawaging client. Samantala ang mga PWOD na kailangan ng inpatient intervention programs ay kikilalaning patient. May mga pagkakataon na isang individual na nangangailangan ng programang ito ay isang menor de edad. Paano nga ba ang proseso upang siya ay makatanggap ng mga serbisyong makakatulong sa kanyang pagbangon? Mayroong mga hakbang na nakadesenyo para lamang sa mga menor de edad. Ang Local Social Welfare and Development Officer o LSWDO ang humahawak sa kaso ng mga Children at Risk o CAR o Children in Conflict with the Law o CICL. Sinasangguni niya ang mga menor de edad sa person trained and certified by the DOH upang magsagawa ng screening sa pamamagitan ng assist tool upang malaman ang antas ng panganib ng paggamit nito ng iligal na droga at kung kinakailangan ba ng susunod na assessment upang matukoy ang lawak ng kanyang paggamit o pagdepende sa droga. Sa paggawa ng referral form o letter, sinasama ng LSWDO ang mga sumusunod. Kopya ng case study intake form upang maisagawa ang paraan ng screening at assessment, at parental consent o ang proxy consent mula sa korte na sumasang-ayon sa paraan ng screening at assessment. Sa panahong isinasangguni ng LSWDO ang menor de edad para tumuloy sa screening, sino mang trained personnel na nakatalaga ay gagamit ng assist tool upang matukoy ang antas ng pagkalulong o pagdepende ng bata sa iligal na droga. Kung ang menor de edad ay matukoy na mayroong low risk sa paggamit at pagdepende sa iligal na droga, ang LSWDO ay itutuloy ang gamutan at pagkalinga sa bata at siya rin ang magdedetermina sa haba o ikli ng panahon ng programa. Ang ilan sa mga programa ang maaaring mapabilang sa gamutan at pagkalinga sa batang may low risk sa paggamit at pagdepende sa iligal na droga na alinsunod sa DOH Administrative Order No. 2019-0018 ay ang mga sumusunod. Intervention to be given without participation of family tulad ng adolescent counseling o peer group sessions. Education tulad ng drug awareness lecture at access sa ALS. Self-development programs with community involvement tulad ng arts, music at sports programs. Community care interventions tulad ng skills training at livelihood opportunities.
psychological, social and/or spiritual support services tulad ng recollection at retreat, programs for parents or guardians tulad ng anger management for parents at orientation on laws involving children, programs that may be given jointly to the child and the family tulad ng seminars tungkol sa mga masasamang epekto ng iligal na droga. Sa pagkakataon naman ng isang bata ay matukoy na mayroong moderate o high risk sa paggamit at pagdepende sa iligal na droga, ito ay isasangguni sa isang DOH-accredited physician para sa mga iba pang pagsusuri sa pamamagitan ng Drug Dependency Examination o DDE. Sa pagsangguni ng bata sa DOH-accredited physician, ang LSWDO ay isasama sa referral form o letter ang isang maikling indikasyon ng mga detalye na maaaring mahalaga o kinakailangan sa pagsasagawa ng DDE. Magbibigay ng resulta ng screening test kung saan kalakip ang assessment ng bata sa antas ng panganib ng pagkalulong at pagdepende sa iligal na droga. At marapat siguruhin na may tamang consent mula sa magulang ng bata na ito'y sumasang-ayon sa DDE. Kung hindi maaaring makapagbigay ng consent mula sa magulang ang LSWDO, ay kinakailangang makakuha ng proxy consent mula sa korte. Sa oras na natanggap ang referral mula sa LSWDO, ang DOH-accredited physician ay tutuloy na sa pagsasagawa ng Drug Dependency Examination o DDE, alinsunod sa RA 9165 sa DDB Board Regulation No. 3, Series of 2007 at sa DDB Regulation No. 1, Series of 2009. Ang doktor na siyang nagsagawa ng DDE ay magbibigay ng resulta at angkop na rekomendasyon at referral sa LSWDO sa kung ano ang nararapat na treatment at paggalinga na ibibigay sa bata. Kung ang menor de edad ay isang CICL, ang LSWDO ay kinakailangang magsumite ng DDE results at mga karagdagang dokumento sa PNP-WCPD para sa karampatang aksyon na nakapaloob sa RA 9344. Habang hindi pa sumasailalim ang bata sa DDE, siya ay babalik sa kustodiya ng kanyang mga magulang o guardian. Puwera na lamang kung ang kaso ng menor de edad ay nabibilang ayon sa RA 9344 as amended in the case of a CICL o RA 7610 or the provision of compulsory confinement under RA 9165. Kung sa pagkatapos ng screening at assessment na tukoy na ang bata ay hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, ang CAR ay isasangguni pabalik sa LSWDO para sa nararapat na intervention. Ang CICL naman ay haharap sa anumang protocol na alinsunod sa RA 9344. Ang ADAC kung saan ang bata ay naitala bilang CAR o CICL ay ipapaalam ang resulta ng screening at assessment nito, kabilang na rin ang treatment at rehabilitation program na ibibigay para dito. Subalit ano nga ba ang mga dapat taglayin ng lokal na pamahalaan ni Nardo upang makapagpatupad ng CBDRP? Kinakailangang aktibo ang barangay, municipality o city anti-drug abuse council. At ang BADAC referral desk ay aktibo rin at mayroong nakatalagang BADAC duty officer. At para sa CADAC o MADAC, kinakailangan ng nakatalagang CBDRP focal person. Mayroong pondo ang LADPA na nakalaan sa CBDRP. Mayroong nakatalagang DOH-trained focal person para sa screening. Mayroong nakatalagang doktor na kinikilala ng DOH sa komunidad. Nakahandang listahan ng mga intervention o programa na nakalaan sa mga PWOD at listahan ng mga handang reintegration and aftercare program. Service providers o mga government, non-government organizations, civil society organizations o faith-based groups na maaaring magbigay ng mga interventions para sa mga PWOD na mayroong Memorandum of Agreement sa lokal na pamahalaan. Multidisciplinary team na kinabibilangan ng social worker, psychologist o mental health professional, medical doctor o kinikilalang physician, educational o guidance counselor at isang miyembro ng BCPC upang humawak ng case management ng mga PWODs. Sa pagkakataon ng isang lokal na pamahalaan ay kumpleto sa lahat ng mga bagay na hinihingi ng programa upang maipatupad ito, ang mga sumusunod naman ang mga hakbang upang ang mga katulad ni Nardo ay mapabilang sa programa. Una, documentation and interview of surrenderers. Sino mang drug personality na sumuko sa otoridad ay kailangang isangguni sa duty officer o DO sa respektibong BADAC o sa focal person ng provincial, city o municipal anti-drug abuse council kung saan siya nakatira para sa interview.
isang wastong dokumentasyon na naka-video recording at kung posible ay may pahintulot ng surrenderer. Bawat lokal na pamahalaan, ito may panlalawigan, panglungsod o pangmunisipalidad, ay kinakailangang kilalanin at alamin ang pangalan at mga tanggapan ng duty officers at focal persons kung saan ito magsusumite sa DILG at sa board para sa pagtatala. Ang mga duty officer at iba't ibang ADAC ay maaaring magtalaga ng mga tao na tutulong sa kaso. Isang interview ang kinakailangang gawin ng DO o FP na siyang kukuha ng mga personal na impormasyon ng surrenderer. Ang mga pangalan, address, contact number, religious affiliation at kasarian ay maaaring kuhanin at gamitin sa pagsubaybay ayon sa nararapat na programa at kung maaari isama sa record book. Alinsunod sa Section 12 ng Republic Act No. 10173 na nakapaloob sa criteria for lawful processing of personal information. Anumang impormasyon na nakalap ng DO o FP sa panahong ito ay itinuturing na kumpidensyal. Pangalawa, verification of surrenderers. Ang DO o FP, kaakibat ang tulong ng tagapagpatupad ay kinakailangang patunayan kung ang sumukong individual ay napabilang sa target list, wanted list at watch list personalities na mga tanggapan na nagpapatupad ng batas, tulad ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Philippine National Police o PNP, at National Bureau of Investigation o NBI, o kung ang surrenderer ay mayroong mga nakabinbing kasong kriminal. Kung mapatunayan na ang sumukong individual ay may mga nakabinbing warrant of arrest o criminal case, siya ay maaaring isangguni sa law enforcement agency o sa tanggapan ng prosecutor o sa korte. Ang mga surrenderer na humihingi na mapabilang sa Witness Protection Program o WPP ay kinakailangang magbigay ng impormasyong maaaring patunayan sa pagsusuri ng mga tinalagang tauhan ng PNP at ng WPP. Ang mga sumukong individual na kinilala sa target list, wanted list at watch list ay isa sa ilalim sa mga procedure na nakapaloob sa Board Regulation No. 3, Series of 2016. Ang mga surrenderer na maaaring mapabilang sa PWOD ay sasailalim sa screening at o assessment para sa nararapat na intervention alinsunod sa alituntunin na nakalagay sa Board Regulation No. 7, Series of 2019. Pangatlo, paglagda sa affidavit o undertaking and waiver. Ang PWOD ay kinakailangang lumagda sa isang affidavit of undertaking and waiver sa ilalim ng panunumpa na siya ay sumasang-ayon sa pagsasagawa ng screening o assessment alinsunod sa mga sumusunod na alituntunin. Bago gumamit ng standard screening tool sa isang PWOD, isang intake interview muna ang sinasagawa ng isang trained paramedical. Ito ay upang makabuo ng koneksyon at tiwala sa pagitan ng PWOD at ng profesional na nagsasagawa ng interview. Sa pamamagitan nito, masusuri at malalaman ang mga dahilan ng PWOD kung bakit siya gumamit o gumagamit ng ilegal na droga. At mula dito, maaaring matuklasan ang lawak ng suliranin at panganib na maidudulot ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa PWOD. Pagkatapos magawa at malagdaan ng PWOD ang Affidavit of Undertaking and Waiver, ang DO o FP ng ADAC ay ang siyang magsasangguni sa PWOD sa Rural Health Unit o RHU o Health Center para sa assessment at screening. Ang assessment at screening ay isasagawa ng sinumang trained paramedical. Ito ay maaaring isang health worker, trained rehabilitation center personnel, qualified allied professional, board-certified psychiatrist, at registered psychologist, pati na ang isang physician na kinikilala ng DOH. Ang screening ay isasagawa sa pamamagitan ng Alcohol, Smoking, and Substance Involvement Screening Test o ASSIST, at ito ay alinsunod sa New Mental Health Act ng World Health Organization Self-Reporting Questionnaire. Ito ay maaaring isagawa bilang isang interview na kasama ang paggamit ng questionnaire. Nasa pa siya ng gagawa ng screening kung ito ay gagamit ng iba pang internationally accepted screening tools sa pagsuri ng antas ng paggamit ng illegal na droga ng client at upang malaman ang mental o psychological comorbid conditions ng surrenderer. Ang mga surrenderer o PWOD na minor de edad ay kinakailangang isangguni sa isang lisensyadong social worker na siyang hawak sa kanilang kaso alinsunod sa Board Resolution No. 4 Series of 2019, ang Adopting the Protocol when Handling Children Allegedly Involved in Dangerous Drugs.
Sa pagkakataon na ang PWOD ay natuklasang may malaking tendensiyang magkaroon ng co-occurring psychiatric o medical comorbidity habang siya ay sumasailalim sa screening at interview, ito ay kinakailangang isangguni sa nararapat na mental health o medical professional na siyang mamamahala sa suliraning mental kasabay at paggamit na ipinagbabawal na gamot ng client. Sa oras na ma-address na ang suliraning pangmental at napagpasyahan ng mental health professional, maaari ng isangguni pabalik ang client sa proseso. Ang clearance ay maaaring hingin mula sa mental health professional. Ang resulta ng screening ay ang mga sumusunod. Low risk for drug abuse and dependence para sa mga PWOD na nakakuha ng score na 0 hanggang 3. Moderate risk for drug use and dependence para sa mga PWOD na nakakuha ng score na 4 hanggang 26. High risk for drug abuse and dependence para sa mga PWOD na nakakuha ng score na 27 pataas. Ang resulta ng screening ay kinakailangang ipaliwanag ng trained paramedical na nagsasagawa nito sa PWOD. Ang PWOD ay kinakailangang malaman ang brief intervention. Ang assist-linked brief interventions ay maaaring gamitin sa feedback, impormasyon at motibasyon sa mga PWOD. Pang-apat, pagpapaliwanag sa surrenderer kung ano ang resulta ng screening at pagbibigay ng brief intervention. Low risk. Kung ang client ay napatunayang may low risk sa pagdepende sa ipinagbabawal na gamot at nakakuha ng assess score na 0 hanggang 3, ang ADAP kung saan siya nakatira ay maaaring magbigay o magsangguni ng general interventions tulad na lamang ng brief interventions. Evidence-based na mga gawain na naglalayong mag-imbestiga sa potensyal na suliranin at magbigay ng motibasyon sa mga individual na nasa panganib ng pagkakalulong sa iligal na droga at mga kaugnay na problema sa kalusugan na patungo sa pagbabago ng pag-uugali. Pinapaintindi sa mga PWOD na nasa low risk na ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay maaaring magdulot ng masamang epekto. Layunin ng brief intervention na matulungan ng client na malaman ang mga panganib at mga maaaring kahinatnan sa paggamit ng illegal na droga sa pamamagitan ng frames: feedback, responsibility, advice, menu options, empathy and self-efficacy at motivational interviewing model. Individual and family programs. Ito ay mga programang binibigay sa client at sa kanyang pamilya upang lalo pa siyang himukin at magkaroon ng malalim na pag-unawa sa mga impormasyon patungkol sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, mga masamang epekto nito at sa mga serbisyong makakatulong sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Kabilang dito ang orientation at briefing, seminars, brief intervention, family counseling, individual counseling by a licensed psychologist, psychiatrist, o iba pang trained practitioners. Health and psychoeducation. Ito ay ang mga intervention na naglalayong magbigay ng kaalaman sa mga epekto ng iligal na droga sa kalusugan ng isang individual. Maaari ring maipaliwanag sa pamamagitan nito ang mga legal na parusa sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Psycho-socio-spiritual support. Ito ang paggawad ng iba't ibang serbisyo mula sa mga faith-based intervention o modality, tulong mula sa ibang grupo tulad ng mga CSO, NGO, CBO at self-help group at tulong pangmental para sa ikabubuti ng disposisyon ng client. Kabilang dito ang mga technical skill enhancement, livelihood training activity, educational prevention program, civic at environmental awareness activity, job placement o employment, recollection, retreat, mental health wellness program, self-help activity at iba pang mga katulad na gawain. Ang haba o ikli ng gamutan ay nakasalalay sa pagsusuling isasagawa ng doktor o case manager na naka-assign. Ang client ay marapat bigyan ng individual treatment card o book kung saan nakatala ang lahat ng mga serbisyong kanyang natanggap. Kasama ring ibibigay sa client ang Certificate of Community Program Completion kung matagumpay niyang natapos ang programa. Moderate risk. Sa pagkilala bilang moderate risk sa pagdepende sa iligal na droga, kinakailangan na ang assess score ng isang PWOD ay nasa pagitan ng 4 hanggang 26. Ang ADAC ay maaaring magbigay o magsangguni sa client ng community-based treatment at rehabilitation programs o interventions tulad ng mga sumusunod. Case management with individual treatment plan.
Ang papel ng mga case manager ay iugnay ang client sa iba't ibang serbisyo na angkop sa kanilang mga pangangailangan. Ang client ay marapat pagkalooban ng individual treatment card o book kung saan nakatala ang mga serbisyong kanyang natanggap at ang resulta ng kanyang drug test. Ang mga case manager kasama ng iba pang mga miyembro ng treatment team at ang mismong client ang siyang pipili ng nararapat na mga intervention at suporta. Psychoeducation o advocacy. Ito ang proseso ng pagkakaloob ng edukasyon at impormasyon sa mga naghahanap at tumatanggap ng mga serbisyong pangkalusugang mental. Ito ay maaari mga paksa patungkol sa mga karamdaman na kaugnay ng paggamit, mga kadahilanan sa paggamit at mga parusang legal sa paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Counseling o coaching. Ito ay proseso ng pakikipagtulungan upang matukoy ang mga adhikain at malaman ang mga potensyal na solusyon sa mga suliraning pang-emosyonal, paglinang ng communication at coping skills, pagpapatibay ng pagpapahalaga sa sarili at pagsulong sa pagsasaayos ng pag-uugali at kalusugan ng pag-iisip. Halimbawa nito ay ang pangsarili, pampamilya at pangmaramihang counseling. Education o employment support. Ito ay ang mga serbisyong binibigay upang gawing produktibong mamamayan ang mga individual sa komunidad. Ito ay maaaring alternative learning system o ALS, livelihood, vocational skills, food processing, bread and pastry making, job replacement o education at iba pa. Relapse management. Ito ay umaalalay sa maigting na determinasyon ng client tungo sa malusog na pamumuhay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga mabuting gawain at paglinang ng maagang pagbangon sa mga suliranin at life skills. Maaari rin mapabilang dito ang pagsulong ng relapse prevention. Ang panahong ilalaan sa gamutang ito ay nakasalalay sa pagsusuri ng physician o nakatalagang case manager. Ang client ay marapat bigyan ng individual treatment card o book kung saan nakatala ang lahat ng serbisyong kanyang natanggap at kasunod nito ay ang paggawad ng Certificate of Community Program Completion kung ang client ay natapos ang programa. Para sa mga client na ini-screen at natuklasang may low hanggang moderate risk, ang paramedical staff ay maaaring isangguni sa general, community-based, and outpatient intervention programs. Ang DDE ay marapat isagawa ng isang physician na kinikilala ng DOH sa mga sumusunod na PWOD. Mga surrenderer na pagkaraang ma-screen at ma-assess ay natukoy na high risk. Mga naaresto o nadakip na individual na lumabag sa Section 15 ng RA 9165 at piniling sumuko ng kusang loob alinsunod sa Section 54 ng RA 9165. At ang mga individual na pinili ang plea bargaining agreement alinsunod sa Supreme Court on Bank Decision GR number 226679 dated August 15, 2017. Ang mga accredited o provisionally accredited physician ay kinakailangang gumamit ng pinakabagong bersyon ng Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders o ng International Classification of Diseases, Classification of Mental and Behavioral Disorders sa pagsasagawa ng DDE. Pagkatapos ng evaluation at assessment, ang lahat ng mga client ay maaaring bigyan ng angkop na interventions at techniques tulad ng brief interventions at motivational interviews. Sa pagkakataon na ang PWOD ay walang co-occurring comorbidities maliban sa paggamit ng illegal na droga, siya ay maaaring isangguni sa isang special facility para sa kanyang gamutan. Ito ay maaari lamang kung ang PWOD ay muling nasuri ng isang kwalipikadong health professional. Sa pagtukoy ng pagkakaroon ng mild substance use disorder pagkalipas isagawa ang DDE, ang PWOD ay kinakailangang isangguni sa Community-Based Treatment and Rehabilitation Program alinsunod sa Board Resolution No. 75 Series of 2015. Maaaring kabilang dito ang mga intervention at pamamaraang nakapaloob sa Section 6 ng nasabing Board Resolution o alinman sa mga sumusunod na serbisyo. Case management with individual treatment plan, psychosocial support, recovery skills at life skills. Brief intervention and motivational interviews, ang mga klinikal na pamamaraan na tumutulong sa mga individual na may substance use disorder at iba pang mga chronic condition. Ang pamamaraang ito ay nagsusulong ng 4 na prinsipyo: expressing empathy and avoiding arguments, developing discrepancy, rolling with resistance, at supporting self-efficacy.
Spiritual o faith-based structured intervention. Ito ay ang mga programang may ganap o di ganap na pangrelihiyon o ang pang-espiritual na nilalaman na maaari o di maaaring mayroong tradisyonal na pamamaraang psychosocial interventions. Pangpito, social support activities tulad na lamang ng technical skills enhancement, livelihood training activities, educational programs, environmental awareness activities, other socio-civic oriented activities, at attendance of support groups meetings. Ang pagpapasya sa haba ng gamutang ito ay nakasalalay sa physician o nakatalagang case manager. Ang client ay marapat pagkalooban ng isang individual treatment card o book kung saan nakatala ang lahat ng kanyang serbisyong natanggap at sa pagtatapos ng programang ito, igagawad din sa client ang Certificate of Completion. Ang client na natukoy na mayroong moderate substance use disorder o dependence ay maaaring sumailalim sa detoxification at marapat na isangguni sa mga outpatient program na kinikilala ng DOH. Tulad na lamang ng structured outpatient modalities, moral or spiritual o faith-based structured interventions, individual o group counseling, behavioral modification programs, social support activities tulad ng technical skills enhancement, livelihood training activities, educational programs, environmental awareness activities, at other socio-civic oriented activities. Attendance of support groups meetings. Pagproseso sa client upang ma-admit sa isang outpatient rehabilitation program alinsunod sa DDB Regulation No. 1, Series of 2009 na marapat ipagkaloob ng pinakamalapit na DOH-accredited Drug Treatment and Rehabilitation Center o Local Government Health Center. Ang haba ng panahon ng gamutang ito ay nakasalalay sa rekomendasyon ng doktor o ng nakatalagang case manager. Ang client ay marapat pagkalooban ng isang individual treatment card o book kung saan nakatala ang lahat ng kanyang serbisyong natanggap. At sa pagtatapos ng programang ito, igagawa din sa client ang Certificate of Completion. Tulad ng mga client na mayroong moderate substance use disorder, ang mga client na natukoy na mayroong severe substance use disorder o dependence ay maaaring sumailalim sa detoxification kung kinakailangan. Sila ay marapat na isangguni sa isang inpatient facility na kinikilala ng DOH at mayroong biophysical spiritual na pamamaraan, tulad ng therapeutic community model. Ito ang pinakakilalang uri ng long-term residential treatment para sa substance use disorder. Ito ay sumusunod sa konsepto na community as a method, kung saan ang programa ay gumagamit ng aktibong partisipasyon sa group living at mga gawain na humihimok sa individual ng pagbabago at sa pagtupad ng mga adhikain. Ang mga kasali sa programa ay binibigyan ng responsibilidad sa pagbangon ng kanilang mga kasamahan na nagbibigay diin sa pakikipagtulungan at kaalamang panlipunan. Minnesota Model. Ito ay hango sa Hazelden Betty Ford Foundation Program na may pagkakatulad sa mga prinsipyo ng Alcoholics Anonymous na siyang bumabalangkas sa isang takdang kalipunan na mga prinsipyo o ang 12 steps na sinusundan ng mga gawain tungo sa pagbangon mula sa substance use disorder. Ang bawat miyembro ay sinusubukang alamin kung ano ang pinakaangkop na paraan sa kanyang mga pangangailangan habang umaalalay, nangihimok at mayroong pananagutan sa kanyang kasamahan. Ang programang ito ay tumatagal ng hindi bababa sa 6 na buwan. Ang mga patient ay marapat pagkalooban ng isang individual treatment card o book kung saan nakatala ang lahat ng kanyang serbisyong natanggap. Ang patient ay gagawaran ng Certificate of Temporary Release sa oras na matapos nito ang primary program. Ang Certificate of Completion naman ay ipagkakaloob pagkaraang makumpleto ng patient ang aftercare program. Kapag naisakatuparan ng isang PWOD ang lahat ng mga kinakailangan sa treatment plan na binigay dito, ang namahala o nagkaloob ng mga serbisyo sa programa ay kinakailangan ipalam ito sa BADAC Drug Officer at sa City o Municipal Focal Person. Ang mga kaagapay na tanggapan at samahan ay buwanang nag-uulat sa mga adak sa tuwing ikalawang Biyernes ng buwan. Sinasaad dito ang kalagayan ng client na ikinakategorya sa mga sumusunod: completed the program, ongoing compliance to the program, recommended for further interventions, at others, discharge on medical advice, discharge against medical advice, deceased,
transferred residence at other reasons. Ang ulat sa pagtatapos ng programa o ang kalagayan ng client sa programa ay kinakailangang patunayan ng City o Municipal Health Officer. Pinagkakaloob ng BADAC sa pakikiisa ng CADAC o MADAC o ng anumang service provider ang Certificate of Temporary Release sa programa sa pagkakataong natapos ang primary program. Para sa mga client na sumailalim sa mga general interventions, ipinagkakaloob ang Certificate of Program Completion. Para naman sa mga client na natapos ang mga community-based program, pinagkakaloob ang Certificate of Completion kung matagumpay na natapos ang aftercare and integration programs. Sa mga PWOD na kinakailangan ng inpatient programs. Sa pagkakataon na ang PWOD o patient ay tumakas sa center para sa mga voluntary submission program, maaari siyang bumalik para sa recommitment sa loob ng 1 linggo mula sa araw ng kanyang pagtakas o kaya naman isa sa kanyang mga magulang, ang kanyang asawa, guardian o kamag-anak na kabilang sa 4th degree of consanguinity o affinity ay maaaring ibalik o isuko siya para sa recommitment sa loob rin ng 1 linggo. Kung ang PWOD o patient na tumakas ay hindi bumalik upang isuko ang kanyang sarili para sa recommitment, sa loob ng 1 linggo ang board ay maaaring maghain sa korte ng recommitment order. Kung mapatunayan na ang patient ay may nakalipas na commitment sa kanyang kusang loob na pagsasailalim sa board, ang korte ay maaaring maglathala ng order for recommitment sa loob ng 1 linggo. Sa oras na ang patient ay tumakas muli, pagkaraan ng kanyang recommitment, siya ay papatawan ng paglabag sa Section 15 ng RA 9165 at maipasa sa ilalim sa Section 61 ng nasabing batas, sa utos man ng board o ng korte, anuman ang maging kaso. Sa pagkakataon naman na ang patient na tumakas sa isang plea bargainer, ang center ay marapat na ipaalam agad ang pagtakas o ang non-completion ng programa para mapagpasyahan at maaksyonan ito ng korte. For outpatient and community-based clients, court-mandated. Kung ang client ay na-admit sa pamamagitan ng court order, marapat na ang service provider o ang nakatalagang case manager ang agarang magpaalam sa korte ng non-completion ng programa. Ayon sa umiiral na batas, ang mga court-admitted client at mga plea bargainer na mabibigong sumunod sa mga programa ay hindi na magiging kwalipikado sa pagpasok sa anumang programa. Ang korte ay maaaring mag-utos ng agarang pag-aresto at may kapangyarihang magpasya kung anong angkop na kaparusahan laban sa client. Non-court admitted. Sa mga client na na-admit na walang utos mula sa korte, ang service provider o ang nakatalagang case manager ay marapat na irekomendang agarang recommitment ng client sa programa. Sa tulong ng lokal na pamahalaan, ang client ay hinihimok na isuko ang kanyang sarili para sa karagdagang intervention upang maalis din mula sa listahan ng mga surrenderer. Alinsunod sa Section 17 ng Board Regulation No. 7 Series of 2019, ang lahat ng mga impormasyon na isinumite ng CADAC o MADAC na inihanda ng mga tinalaga at trained encoder sa Anti-Drug Abuse Council Reporting System o ADAC-RS na subsystem ng Integrated Drug Monitoring Reporting and Information System na pinangangalagaan ng DILG at ng DDB ay gagamitin sa paglinang ng pagbuo ng mga pulisiya at mga programa. Ang lahat ng mga impormasyong sinumite sa system ay kumpidensyal alinsunod sa Data Privacy Act of 2012. Isang kopya ng mga ulat ay kinakailangang ilaan sa PIDEA para sa anumang magiging kagamitan nito sa barangay drug clearing. Isang kopya rin ng ulat ang marapat ilaan sa Provincial ADAC. Monitoring mechanisms. Ang mga programang pinapatupad sa iba't ibang antas ay marapat siguruhin ang pagkakaroon ng makalidad na sistema ng pagsukat upang masiguro ang maayos at epektibong probisyon ng serbisyo. Ang lahat ng mga alkalde ng bawat lungsod at munisipalidad ay nagkakaisa sa pagtatalaga ng isang focal person mula sa CADAC o MADAC upang siguruhin na ipapatupad at nasusunod ang mga alituntunin. Marapat ding atasan ng mga alkalde ang bawat punong barangay na isagawa sa kanilang nasasakupan ang mga sumusunod. Iorganisa at buhayin ng kani-kanilang Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC at ang mga komite nito sa operations and advocacy, kasama rin ang BADAC Auxiliary Team.
maglaan ng naaangkop na bahagi ng kani-kanilang annual budget sa pag-alalay o sa pagsasaayos ng pagpapatupad ng batas na nagbibigay diin sa mga programang edukasyonal o mga programang makakapigil sa paggamit ng iligal na droga at sa rehabilitasyon o gamutan ng mga PWD. Magsumite ng mga action at monitoring plan patungkol sa mga programang edukasyonal o mga programang makakapigil sa paggamit ng iligal na droga at sa rehabilitasyon o gamutan ng mga PWD. Kabilang dito ang mga paraan kung paano masusuportahan ng mga drug dependent sa kani-kanilang mga komunidad. Bumuo ng Barangay Peace and Order and Public Safety Plan at isa sa mga nakapaloob dito ay ang Barangay Anti-Drug Plan of Action. Umalalay sa pagsusubaybay sa mga surrenderer at marapat na magulat sa kani-kanilang kadak o madak. Ang lahat ng barangay ay kinakailangang magsumite sa kanilang City o Municipal Local Government Operations Officer ng mga sumusunod na dokumento sa loob ng 10 araw mula sa pagkakaapruba ng kanilang annual budget para sa susunod na calendar year. Badak Plan of Action. Ang komposisyon kabilang ang mga pangalan ng mga miyembro ng kanilang badak alinsunod sa DILG DDB JMC1 Series of 2018. Ang halaga ng budget na nakalaan sa kanilang badak. Listahan ng mga preventive, educational, rehabilitative at community support programs. Ang COMLGOO ay marapat na itala ang pagsunod ng mga barangay sa pamamagitan ng pagsagot sa Badak Form 1 at kinakailangang iulat sa National Barangay Operations Office ang lahat ng mga barangay na hindi sumunod sa direktiba upang mapatawan ng angkop na parusa. Ang lahat ng mga adak, padak, kadak at madak katuwang ang COMLGOO ay kailangang alamin kung ang nilaang budget ng barangay para sa kanilang badak ay angkop at alinsunod sa antas ng epekto ng iligal na droga sa kanilang barangay. Lahat ng mga adak ay kinakailangang gumawa ng kani-kanilang hiwalay na listahan para sa mga drug personality na kusang loob na sumuko. Ang dami ng mga sumunod na surrenderer ay kinakailangan ring itala sa umiiral na Local Government Unit Scorecard. Ang mga ulat ay kinakailangang isumite sa DDB sa pamamagitan ng Drug Monitoring Information System at ng Data on Drug Treatment, Rehabilitation and Aftercare of Drug Dependents. Ang pagsusumite ng mga nasabing ulat ay marapat isagawa quarterly ng mga adak at ng mga pampubliko at pribadong treatment at rehabilitation facilities. Ang DDB ang siyang mamamahala ng sentralisadong talaan ng lahat ng mga surrenderer. Ang pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot ay hindi panghabang buhay na sintensya. Ang mga individual na tulad ni Nardo ay mayroong pag-asa na makabangon mula sa lusak na dulot ng iligal na droga. Katulad ni Nardo na mayroong determinasyon upang itayo ang kanyang sarili mula sa pagkadapa, marapat lang din na ang programang ito ang siyang tunay na umalalay at tuparin ang kanyang mga mandato. Sa pamamagitan ng Community-Based Drug Rehabilitation Program, ang mga nais magbago at tumalikod sa iligal na droga ay nabibigyan ng pangalawang pagkakataon. Inaalis nito ang stigma at kahihiyan sa mga individual na nagnanais ng magandang kinabukasan. Ito ang Community-Based Drug Rehabilitation Program.